Taon-taon, ang budget lang po para sa pagpapailaw sa General Appropriations Act sa mga unenergized sitios na ini-implement ng mga electric co-op, 1.6 billion, pinakamalaki na 2 billion. Bakit po yung implementation doon ay napakahigpit? In the case, for example, yung sa electric cooperative na minamanage ko, Dinagat at Siargao. Imagine, i-require ka ng kuwa na kailangan may kontrata lahat, pati yung pagdala ng poste sa mga bundok, na wala namang kontraktor. Kasi aanim lang, 10 poste yung dadalhin doon. Kailangan mo pang ibidding yung kontraktor. Bakit ginawa nyo yung mga unnecessary requirements na yon doon sa mga maliliit na pero hindi nyo nagawa dito sa billion-bilyong project na ini-implement ng DPWH. That's why I am telling, selective kayo. Yung ginawa nyo sa electrification ng mga requirements, biruin mo, bawat bahay na mapailawan, mag-submit ng certification yung may-ari na may ilaw na sila. Yung barangay, mag-submit ng certification na nailawan na yung barangay nila. Tapos, may inspection pa ang NIA na yung linya nagawa na doble, triple. I agree with you on that. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ginawa sa mga malalaking project yung ginagawa nyo sa electrification na requirements? Morning, my dear colleagues and the COA family. Magandang umaga po. I was listening earlier to the questioning and the interpellations of both Congressman Eli San Fernando and Congressman Tinio. And I was simply appalled by the fact that the commissioner concerned, you were talking about the commissioner earlier, remains to be in office. For me, it's a clear case not only of potential conflict of interest, it's not a potential conflict of interest, it's real, actual conflict of interest. Yes, it's also clear from the Constitution that members of the constitutional commissions like COA may be removed only by impeachment. And it's clear also that the matter of resignation is a personal one. So no one can force anyone to resign. You also told us earlier that he is on official leave. Would you know how long is the official leave? Your Honors, he is on medical leave po until end of September. Okay, on medical leave. Now, don't you think that the COA leadership, especially the COA chairperson, would take it upon himself, would take the initiative of talking to the commissioner? Yes, Have Your you Honors. done so? We will do that po because he has been on leave po since early part of August because he has been undergoing medication po. I think ano na po yan, almost 2 years na po. So please do that. Yes, we'll do that. Please talk to him once he reports back to office. Otherwise, one of us or some of us may initiate impeachment proceedings against him because it clearly falls under one of the grounds, betrayal of public trust, and also even graft and corruption. You know that it's a very broad, when you say graft, it's not just about pocketing money, but certain violations like, the conflict of interest situation that he is in. Ang sunod ko pong tanong ay kasi nga po kanina meron din mga nagtanong about red flags being observed from all of these flood control projects. Gusto ko lang pong maliwanagan na di ho ba under Section 13 of 9184, the Bids and Awards Committee shall invite observers from COA to witness every stage of the procurement process. At during the procurement of infra projects, lalo na po yung mga big ticket infra projects, and that would include flood control projects, present dapat ang COA. Ganun ho bang ginagawa? Sa bidding po, because of the volume, I think ginagawa po, but baka po hindi po napupuntahan lahat, Your Honors. Because of the number of our personnel also per engineering district po. So you lack personnel actually. Yes. But you're asking for funds for budget for the increase of salaries of your personnel. That also, Your Honors. Tama po. But you have a high percentage of unfilled positions. Yes, Your Honor. What are you doing about that? Actually po, just to give you a historical, just putting it,
things in historical context. Starting po nung 2020, Your Honors, ay marami po sa amin hanay ang nag-resign dahil po dun sa pandemic. Ang work po kasi ng auditor is you have to be physically present on the ground. Like, kunwari po nag-iikot dito sa Yes. mga projects na to. So marami po nag-retire, nag-resign, at nahirapan din po kami makapag-recruit. Kasi po hindi po pwedeng work from home yung pong work ng auditor. So we have encountered negative hiring po for the past so many years. Nag-positive lang po kami. Ibig po sabihin, mas mataas yung pumapasok kaysa po sa nag-resign. Siguro po mga 2 years ago lang po. And then, Your Honors, medyo nahihirapan din po kaming mag-hire at mag-retain because we are under the salary standardization law. And kapag ka po nandun na sa amin, after training, ay kuminsan po ay napupunta na po sa Bangko Sentral because they are not under the SSL and the Public Attorney's Office. Some also opt to go to the private sector, and also yung iba naman po ay sa abroad. So you're explaining why there are so many unfilled positions. Yes, yes. Correct. So may So- churn po siya, may churn po. Nakakakuha po kami, may nag-resign. So I think you should be proactive in terms of recruiting more personnel kasi it cannot be, dahil nga mandatory sa inyo yon na dapat meron kayong observers when it comes to the procurement process. Yes, Your Honor. Salamat. Now, tungkol naman po sa red flags, I just want to ask about specific instances. Well, meron po bang mga instances of license borrowing? I'm talking again about the flood control projects. And then, meron din po bang mga instances na mga fake competitions na related pala, yung mga nagbibid, pero iba-iba lang ang company name. Meron din ba ho bang mga blacklisted na contractors na nakakasali sa bidding? Do you have records of that? Meron ba kayong data? Kasi by now, hindi ho dapat ito nangyayari. Yung license borrowing and then fake competitions kasi pareho lang pala sila. Same interests. And then blacklisted. Are there cases of that? And what did COA do Your upon Honors, the findings, upon these discoveries? Thank you for that question, Madam Chair. Ano po, ang sasagot po ay yung pong ating auditor in charge of DPWH. Thank you. Thank you, sir. Your Honor, based on the consolidated annual reports for 2016 to 2024, some of our auditors have already flagged that there were blacklisted contractors on which still the DPWH management or the BAC has awarded the contracts. Did you publish that in the website? Yes, Your Honor. So do you have that number? So you're talking about the period 2020. 2016 to 2024, but specifically later year po. I will So provide you- 2024. Yes, So you have Pero- in fact submitted or published your 2024 Not yet- annual not audit yet, report. Not yet, Your Honor. Kasi nga ho sa website, that's one of the questions that I was po. supposed to ask. Yes. Kasi ang nakita po namin sa website niyo was just the 2023 audit. We know that historically, yung audit reports are supposed to be available already weeks before the budget hearings, the audit report of the preceding year. So this is 2025. So kakailangan nandyan na yung 2024 annual audit Yes, report, po. pero wala pa. Yes, Your Honor. Why? It was provided under the General Appropriations Act under Section 89. I'm not sure of the section, Your Honor, but it is provided there that the posting or publishing of the annual audit report will be December after the validation of the status of audit implementation by the auditee po. December of 2025 of the next year. for So- the calendar year 2024 po. For the 2024, ang dapat nung i-publish yan Yes po. December of 2025. Yes So in po. other words, you're not yet late Not yet po. in publishing Yes po. the 2024 audit, It's in the annual GAA po. Your audit Honor. report. Yes. Okay, thank you for that. Tungkol naman po sa notices of disallowances, may mga ano na po dyan, nagtanong na po kanina, some of the members, meron bang actual recovery of public funds? And how much remains uncollected? Your Honors, marami pong recovery. Wait po, I will check lang kung meron po kaming data. If you can please submit that to us. Yes, Your But Honors. there Yes, sir. are. There are po. There are. Ano po, Recovery. there, And yes, I'm not only sure- DPWH, Your Honors, but all other agencies po. And I suppose hindi lahat nakaka-recover. Meron din pong hindi, Your Mga Honors. hindi. So we want a list of that also. Correct. Yung hindi pa nagsasauli ng mga public funds. I'd like also to understand about the unmodified or clean audit reports.
Ano ho bang ibig sabihin talaga? Kasi it was reported that actually more government agencies are receiving this so-called unmodified or clean audit opinions, reaching 67.3% in 2023. How does a specific agency receive an unmodified or clean audit reports? Ano po bang ibig sabihin yan? Does it mean that the specific agency concerned, the ones to which was issued an unmodified or clean audit opinion, is free from issues or disallowances? Good morning, Your Honor. If I may answer that. The COA has repeatedly explained what the nature of an Yes. unmodified opinion is, what a qualified opinion is, what adverse opinions are. The nature of an unmodified opinion has something to do with the fairness of the presentation of the financial reports or statements of an agency. It does not necessarily mean that all its transactions pass audit or no fraud will eventually be discovered or have been discovered. This is a matter of, if I may explain, unmodified opinions deals with if you're reporting your assets, your liabilities, and your equity and your financial performance, and considering materiality levels, if they are fairly presented. We are not saying accurately presented, So complete. complete. Those but things that needed to be reflected are reflected. are But, complete. um, So that all it means. it simply says, based on the materiality levels, let's say we set a materiality level of 5% in terms of error, your statements, your balance sheets are good. But it does not exactly mean that if there are instances of fraud, there are instances of discrepancies in certain, let's say, inventory, plant, property, and equipment. So it does not clear the agency of that. So it's a main presentation, but it is not it's not giving the agency a clean slate. And Your Honor, when there are badges of fraud, let's say, found out, let's say, in latter years, COA can actually go back and take a look at the fraud aspect. So an unmodified opinion will not bar COA's rechecking or reinvestigation of the accounts. Yes, I know my time is up, so I was constrained actually to ask that kasi meron mga ilan dyan na, you know, I don't think pwede kang magyabang na malinis yung ahensya mo kung you were issued a clean, unmodified audit opinion. Thank you. Thank you. May I call now on Representative Jojo Lara. Thank you, Mr. Chair. Morning po. Good morning sa COA family. We're headed by Chair Cordova. Mr. Chair, please allow me to manifest my support for the budget of COA. I'm now in my seventh budget hearing, attending your presentations, of course, your requirement for for the succeeding year. Of course, itong support ko naman po sa COA is in my position na COA plays a very important role, no, in the safeguarding ng public funds. Considering na kayo po yung sinasabi namin madalas sa public accounts na tagabantay ng public funds. Ano po? So, I commend you po sa suporta ninyo sa public accounts, lalo na nung last Congress. At nabanggit ni Chairman kanina, yung pangyayari po nung nangyari sa PLGU Cagayan. Kaya nga po itong pangyayari ngayon, sabi ko mukhang napanganak yung pangyayari ngayon sa nangyari sa Cagayan, sa ginawa ng PLGU. No po, kasi may higit 1 billion po yung illegal disbursement. At para lang po sa kalaman ng COA, nakapag-file na po kami, nasa Office of the Ombudsman na po yung mga cases din na i-file namin. And of course, naintindihan ko naman po at nalaman ko din mukhang nakapag-sumiti na rin po kayo yata sa Ombudsman. So ngayon, ito po, nakikinig po ako kanina sa mga suggestion po, yung sinasabi nila na pre-audit, ako po ay agree doon, no? But more than doon sa lahat po ng mga sinasabi namin kanina dito,
ako po ay sa paniniwala na kailangan ang COA po ay gawin nating mabilis ang ating trabaho. Siguro po kahit i-pre-audit nyo yan, kung matagal na naman po ang resulta, sana po naintindihan nyo, no? May sinasabi nga po tayo, justice delayed, justice denied. No, siguro naririnig nyo, bakit nadidismiss ang mga kaso sa Sandigan? Meron yung inordinate delay, no? So sa COA, ang madalas pong problema namin nung panahon po, no, Mr. Chair, ng public accounts hearing, madalas po nabdidikdik ang COA dahil nasaan na ang resulta. Nasaan na ang resulta. So ngayon po naintindihan ko kanina, naririnig ko po kay Assistant Commissioner kanina, unless and until makarating sa inyo yung dokumento, hindi na makapag-start. So dyan po papasok ang kagandahan kung may pre-audit. Ano po. Pero ako, i-appeal ko po ito sa inyo, Chairman. No? Kasi ito is within your authority. Yung timeline po palagi, no, yung pinag-uusapan natin gaano kabilis, no, natin ilalabas ang isang fraud audit, no? Kasi naintindihan ko may proseso po kayo. Papadala niyo yung ano niyo, yung obserbasyon niyo. Sasagot po yung kabila. 15 days, hihingi po ng another extension. So ito na po magiging problema, Chairman. Of course, Chairman, no? Paano kung nakapag-retire na yung supposedly nakagamit ng pera ng gobyerno, katulad ng sinabi kanina? Paano natin mare-recover kung nakapag-retire na? Ang worst po, hindi po naman natin pinagdadasal ito. Paano kung namatay na yung nakagastos po ng pera ng gobyerno? Ano? Kaya sana, ito po, no, ang ano ko sa inyo, pabilisan po natin, i-revisan nyo ulit yung mga prosesong sinasabi natin. Kasi at the end of the day, Chairman, kung matagal po ito, wala na naman pong mangyayari. No? Magkakalimutan. Ngayon, punta po ako sa panig po ng digitalization. Nabanggit po kanina ni Commissioner Marilinto, may proposal na po kayo dito, di po ba? Meron po. As early as 2023, naglatago ng 10-point agenda po ang COA. Ang e-audit is one of them. Ang pinaka-focus po, the core of the agenda po, digitalization po. Kailan po natin mapapagana ito? Na yung full blast na mapapagana para mapabilis po yung ano? Kasi napakaganda nung ano na yan, no? No contact na nga yan eh. Napakaganda. Dapat diyan na talaga patutungo lahat ng transaksyon ng gobyerno. So pagdating sa COA, tanong ko na lang po, kailan po natin ito full implement? Kasi para dito sa appropriations, Mr. Chair, kung kinakailangan dagdagan ito, at sasabihin nyo, next year, kailangan namin ma-full implement na ito. No? Dito tayo, hihingi tayo ngayon ng additional budget ng COA para dyan. Kailan po niyo ito full operate kaya itong digitalization? Yung programa ho na isaad noong taong 2023 and the whole program is set for the next 5 years. Pero ho, kahit na ho ganong katagal, we're doing, tinatawag ko namin low-lying fruits. Yung mga maliliit na bagay ho, sinisimulan na ho namin like, kalalabas lang ho ng resolution namin on e-payments and e-invoicing. Para ho yung mga bagay-bagay na maaring ayusin, habang hinihintay yung kabuuan, nagagawa na rin po. Hindi, magkano po ba ang kabuuan? Para lang marinig ng ating appropriations committee na dito. Ipasa ho namin dun sa aming finance. Oo, kasi Mr. Chair, kung kaya din naman natin, at considering yung magnitude na ng problema natin ngayon, no? Kung yan po ang makakalutas sa mga ganitong problema, why not hindi na natin bilisan ito? Di po ba, Mr. Chair? No? Para hindi na maulit kasi ang madalas pong natin sabihin, katulad ko, ang pagpa-file ko po ng kaso sa provincial government noon, Mr. Chair, para hindi na po pamarisan. Yun lang po naman ang intensyon natin. Kung may paglabag sa batas, kailangan panagutin, at kung may paglabag, huwag pamarisan. And we can only do that kung makapag-file tayo ng kaso sa korte at kung sino man ang nagkasala ay kailangan sagutin niya yan. No? And of course, kaakibat niyan, yung findings ng COA, kailangan mabilis po kayong umaksyon. Ano po? So, yun po, Mr. Chair, kung makuha ko lang ang amount ngayon sa kabuuan. Kasi magkano po ba ang proposal nyo ngayong year? Magkano ang total cost ng project? Magkano na na-release? No? Mr. Chair, Yes. base ho sa ISSP namin, sa Information System Strategic Plan for the next 3 years,
nilimit na lang ho namin, base ho dun sa posibleng makuha lang ho namin, to the tune of 700 million. Pero po, kung ipapatupad ho natin yung kabuuan ng tunay na digitalization program, it would reach between 4 to 5 if we were to put all the infrastructure po ng ICT. We will have our own data center. And Ang total cost po, Commissioner, is 4.5 pa ang kailangan 4 nyo. to 5 po. Magkano yung total na project cost from the onset na nakapag-release na kayo? Yung proposal nyo for the full digitalization. Buong project. Ang kabuuan po nito, 4 po, 4 billion. Hindi po. Di ba may mga na-release na past 2 years? Ito- Magkano? Ito po, sa ISSP lamang po, ang na-release lang po, close to about 54 million lang po for 2026. So po. talagang kailangan nyo is 4.5 billion pa. Yes po. Yes, Mr. Chair, if I can manifest my support, no, if ito pong mga requirement po ng COA for the consideration of the Committee on Appropriations. Yun lang po, Mr. Chair, para narinig po natin yung pangangailangan talaga. For that, thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Chairman. Thank you, COA. Thank you. May I call on Deputy Minority Leader Sergio Dagok. Thank you, Mr. Chair. Magandang umaga po sa ating lahat, lalong-lalo na po ang taga-Commission on Audit. Alam naman po nating lahat, Mr. Chair, na naglipana na po ngayon yung mga ghost project. So, nakikinig po ako sa pinag-usapan dito. Ang palaging sagot ng COA, kulang kayo ng tao. Tama po ba, Mr. Chair? Your Honor, that's one of the factors po. Tama po ba na 13,000 plus yung plantilla positions ninyo approved by DBM, pero 8,366 lang yung filled up? Tama po, Your Honors. Out of 8,366 na filled up, ilan po dyan yung mga auditors na nasa field? Your Honor, Mr. Chair, we have, yung auditors po na nasa field is 6,116. Yung po ba ay kulang na kulang? Opo, sir, considering that we have 42,000 auditees po nationwide. So kahit pala anong gawin natin, hindi rin natin siwata yung mga ganitong problema kasi biruin mo yung ratio. 6,000 lang, 42,000 yung ano ninyo. Would you agree with me on that aspect? Na hindi talaga natin kakayanin. Parang isang tao to na ang bigat lang ng tao na to is 50 kilograms. Pero pinapadala natin ng 2 sakong bigas. Would you agree on that theory or principle? Actually, Your Honors, may katotohanan po yan dahil kapares nga po ng binigyan namin ng example kanina, yung pong First District Engineering Office ng Bulacan ay dadalawa lang po ang ating personnel na nandoon. Isa pong audit team leader at saka isang assistant audit team leader, but ang hinahandle nga po nila ay 3 legislative districts po yan. First, second, and fifth legislative districts of Bulacan, consisting of 2 cities and 11 municipalities. Plus, ano po yan, 8 LTO offices pa po ang hinahandle nila. So, yan po ang hinahandle ng pong 2 tao po na yun. Mr. Chair, kapag pa inutosan tayo ng tatay natin, in this case, inuutosan po kayo ng konstitusyon na yan yung mandato ninyo. Pero hindi nyo kayang gawin. Hindi ba kayo tataas ng kamay na hindi namin kaya? Para kung police to, yung ratio, ako, lineman ako. Yung pinapagawa sa amin ng manager namin, nung lineman pa ako, magtayo kayo ng 10 poste ngayon. Pero 4 lang kami. Hindi kami pupunta doon. Sasabihin namin, hindi namin kaya yon. At least alam ng taong bayan na hindi kaya. Hindi nyo ba pwedeng gawin yan? So that the government, this Congress, can concentrate on that, how to solve the problem. Actually, Your Honors, parati po namin nire-raise yun. And actually po, may pending motion for reconsideration po kami sa DBM dahil po natanggalan po kami ng positions dun sa Region 3 at saka sa farm.
So sa Region 3, ang kulang po namin na positions na naalis ay 123 and yung pong aming motion for reconsideration sa DBM ay nasabit na po namin as of 2023 pa po. So yun po ang Bakit sitwasyon. kailangan nyo pang magpadagdag sa DBM? Ay, out of 13,000, 8,000 nga lang yung na-hire ninyo kasi sabi nyo, walang papasok dahil maliit ang sahod. Ay, nagpapadag. Do not concentrate doon sa dagdag. Concentrate on filling up the unfilled positions na nandiyan na. Yes, Your Honor. Actually, we agree with that. Actually po talaga pong ginagawa namin, but yun nga po, naikwento ko kanina, nabanggit ko po kanina na nagsimula po na bumaba yung filled up positions yung pong pandemic. Dahil nga po ang trabaho po ng auditor is hindi naman po work from home. Ano po yan? The auditor has to be physically present doon po sa mga areas na kailangan po niyang puntahan. So marami po nag-resign, marami po nag-retire. And then nahirapan po kami mag-hire because of that reason. Pero tuloy-tuloy naman po. Actually po, mas marami po nag-resign, nag-retire noong 2020, 21, 22. Pero medyo naka-recover po kami 23 and 24. Kasi po aside from nag-hire ka po, tuloy-tuloy, maraming pumapasok naman. But marami din po nag-resign at nag-retire. One of the reasons po for that is ang COA po is under the Salary Standardization Law. So yung po mga empleyado namin, pagkatapos po mag-training for 2-3 years, ay lumilipat po sa mga ahensya na hindi po exempted, na exempted po sa salary standardization. Like the example po is the Bangko Sentral at yung pong Public Attorney's Office. So yun po ang nangyayari. Iba naman lumilipat sa private sector, yung iba naman po ay nag-abroad. So meron po kasing churn, kaya kung minsan ay hindi po namin nabubuo yun pong positions na available. Alam niyo, Mr. Chair, no? I partially agree on that. Kasi ang dami pong bakante na civil engineers. Doon sa technical audit lang, kahit pag-assign man lang kayo ng 2-3, mag-hire kayo ng kahit COS na mga civil engineers, then maglagay lang kayo ng cap na ito mga project na ganito kalaki ang halaga, yun ang priority dahil hindi natin kaya. Hindi nyo naman ginawa yun eh. Pero, you are selective, no? I'm talking of sino, nandito ba yung resident auditor ng National Electrification Administration? Yun pong ASCOM ay Assistant Commissioner for that ay nandito po. Okay. Yes, yes. Nandito rin po yung... Doon po sa implementation ng sitio electrification program, taon-taon, ang budget lang po para sa pagpapailaw sa General Appropriations Act sa mga unenergized sitios na ini-implement ng mga electric co-op, 1.6 billion, pinakamalaki na 2 billion. Bakit po yung implementation doon ay napakahigpit? In the case, for example, yung sa electric cooperative na minamanage ko, Dinagat at Siargao. Imagine, i-require ka ng kuwa na kailangan may kontrata lahat, pati yung pagdala ng poste sa mga bundok, na wala namang kontraktor. Kasi aanim lang, 10 poste yung dadalhin doon. Kailangan mo pang ibidding yung kontraktor. Bakit ginawa nyo yung mga unnecessary requirements na yon doon sa mga maliliit na ano? Pero hindi nyo nagawa dito sa billion-bilyong project na ini-implement ng DPWH. That's why I am telling, selective kayo. Yung ginawa nyo sa electrification ng mga requirements, biruin mo, bawat bahay na mapailawan, mag-submit ng certification yung may-ari na may ilaw na sila. Yung barangay, mag-submit ng certification na nailawan na yung barangay nila. Tapos, may inspection pa ang NIA na yung linya na gawa na doble, triple. I agree with you on that. Ang tanong ko, bakit hindi nyo ginawa sa mga malalaking project yung ginagawa nyo sa electrification na requirements? Please introduce yourself, ma'am. Hello po, ako po si Director Marlene Briones. Under po sa cluster namin ang National Electrification Administration. Pakilakas-lakas, ma'am, kasi napaka-importante sa akin yung issue na to kasi nadidelay yung electrification dahil walang kalabaw nga lang yung magdala ng poste doon. Ikarga sa pambot yung mga poste tawid ng dagat. Nire-require nyo pa ng kontraktor. Pero dito sa mga bilyones na project ng flood control, binabayaan nyo yung mga requirements na yan. May ghost pa. Hello po. On your question po, Your Honor, with regards to the requirements po, it is the National Electrification Administration po na
nagde-set po ng guidelines or requirements po Mr. doon. Chair, no, for the interest of time, I totally disagree with you. 32 years na po ako na general manager ng dalawang electric cooperative implementing sitio electrification program. 41 years na po ako nagtatrabaho sa co-op. Magre-retire na po ako. It's the COA, not the NIA. Nag-explain pa nga ang NIA na unnecessary na to kasi inano na namin, in-inspect na namin, may certification na yung bahay na nailawan na. But you still require pati board resolution na nag-allow yung co-op na gagamitin yung sasakyan. Nagtipid na nga kami. Sasakyan na ng co-op yung ginagamit. I-require nyo ba ng resolusyon na gagamitin yung sasakyan? Ano ba yan? Ang mga requirement. But again, dito sa mga big ticket projects, nakalusot yung mga ghost. Bakit ganon kayo? Anyway, Mr. Chair, I understand tapos na yung oras ko. I am registering for the second round. But, no, I am requesting for the record the resident COA ng National Electrification Administration to review that requirement kasi I'm sure hindi na requirement ng NIA yon. Intindihin ninyo mga bundok yon, walang kontraktor doon. Kung 10 poste, sino makipagkontrata doon? Hindi pupunta si Diskaya doon. 10 poste dalhin sa bundok. I-require nyo ng i-bidding. Ano ba yan? You are hindering the program of the government na magkailaw yung mga tao doon, yung mga bata doon makapag-aral na mailaw. Dahil sobra-sobrang requirement sa maliit na bagay, pero sa mga malalaking big ticket projects, yung mata ninyo nakapikit, kaya maraming ghost project. Mr. Chair, I am registering for the second round. Okay, thank you. I would like to respond to that. Yes, yes, Your Honor. Okay, go ahead. Thank you for bringing to our attention the observation that you had in the area. As far as we are here in the head office, we're going to look into the procedures and revisit the procedures being done by the audit teams of the National Electrification Administration. By the way, kasi yung audit namin dyan is as far only as the subsidy funds transferred to the Alam ko po. electrification. Subsidy lang naman talaga. Opo. So we will try to revisit po yung procedures being conducted by our teams in the field. Thank you for bringing Mr. to our Chair, attention. ang tinatanong ko lang dito, with the indulgence of the Chair, yung unnecessary requirements. Pero payag po ako doon na mag-certify yung bawat bahay to make sure na napunta talaga sa bahay na yon yung allocated sa kanya. Payag po ako na mag-certify yung barangay captain na may linya talaga papunta sa barangay nila. Baka kasi kalahati lang yung linya. Pero unnecessary na po, yung i-bidding pa natin, 10 poste, ikarga sa bangka, walang kontraktor doon. Yung mga ganon, tingnan ninyo, hindi ma-implement yung project. Kaya yung absorptive capacity ng NIA, mababa dahil hindi na-implement kasi walang kontraktor. Thank you, Mr. Chair, for the extra time. Thank you. May I call on Deputy Majority Leader Jam Baronda. May I call on Deputy Speaker Bambi Imano. May I call on Representative Ramil Hernandez. Maraming salamat po, Mr. Chair. Tanong ko lang po kay Chairman sa kanya mga kasama. Yung po bang propose sa digitalization po ng COA, kasama po ba yon? Kasama po ba doon yung pag-upgrade ninyo ng sistema ninyo sa pagpapile ng mga dokumento? Kasi po, napapansin ko po, kahit po nung ako ay nasa local government pa, bilang gobernador po dati ng Laguna, talagang hindi na magkasya halos yung inyong mga dokumento doon sa opisina. At doon po sa harap dati ng aming Kapitolyo ay naglagay na ng container para po sa mga dokumento. So kasama po ba yung sa propose sa digitalization po ninyo, yung pag-upgrade ng system para po sa safekeeping noong inyong mga hawak-hawak na mga dokumento? Thank you for the question, Mr. Chair. Kasama po yan. Sa totoo nga lang po, yan ang isa sa mga malalaking gastusin po ngayon ng hindi lang ho ng ahensya, pati ho ng COA.
Nadadala ho namin yung ibang mga ino-audit ho namin. Pagbukas pa lang ho ng elevator, ang tanging daan ho papunta sa opisina ng COA ay maliit na eskinita dahil ho yung pader ho sa tabi, punong-puno ho ng papeles. Naintindihan ho namin yung problema, kaya isinasama ho namin pati yung digitalization ng documents. Kausap nga ho namin ang DILG dahil marami hong pinipirmahan ho din ng mga local chief executive kung mababawasan ho yung papel at the same time ho magiging electronic. Pati nga ho sa side ho ng COA na pinatnan ho namin maraming papeles, inaayos din ho namin ang pagpa-file din po ng mga kaso. We are going into, meron na hong sistema ho sa loob ng COA. Napakasimple mga bagay ho, but leading to something bigger. So katulad ho ng mga leave ho namin, mga disbursement vouchers, we already have a digital signing system. Kung sa amin ho naayos na namin, at nakikita namin ho yung mga local governments at yung mga ibang ahensya, meron na ho silang digital systems. We have also issued resolutions on e-payments, e-invoicing, para ho lahat ng posibleng dokumento o papeles, mabawasan na rin po. Kasama ho siya. Salamat po. Okay, thank you po. Since kasama po siya doon sa inyong propose digitalization po ng COA, nabanggit po kanina na para po ma-implement ng buo, kailangan po ng pondong 4 billion. And if I may suggest, kung hindi po yan na ma-execute o ma-implement ng isang biglaan, kung may pacing siya, hindi po ba kaya mas maganda na ilagay nyo sa priority yung pagsaayos ng mga dokumento? Kasi po, importante po talaga yan. Kasi laging COA ang turo kapag kami mga kailangang linawin sa mga transactions sa government. And sa panahon ngayon, usong-uso talaga ang mga fake news. Kapag ka po naging biktima ka ng fake news, na i-post ka sa social media, ang nangyayari, ang burden of proof nandun sa victim. So tatakbo sa COA para po kumuha ng mga dokumento, para po pasinungalingan yung pong mga lumalabas na mga bali-balita. So importante po talaga yung record na safe siya at accessible. Madali pong kuhanin. And mapapadali rin po ito ng trabaho ng COA at ng mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan. Thank you, Mr. Chair.